Mga ordinaryong sintomas na posibleng delikado pala. At kung meron kayo ganitong sintomas, alamin natin kung masama or hindi. 1 to 12 to. Umpisahan na natin. Number 1 is headache. Okay? Doc Lisa, ikaw yung props ko. Headache. Sakit sa ulo. Okay? Kanina nga masakit nga dito ko eh. Pero maganda alamin mo kung yung sakit ba sa loob ng utak o sa labas lang. Pag sa labas lang, like sa akin dito lang sa labas, yung muscle dito, medyo okay lang yon. Baka tension headache lang eh. So, ang kadalasan yung headache ninyo, pwedeng tension headache lang. Like, pwede nyo po subukan to. Hawakan nyo itong dito sa side ninyo. Okay? Sabay kayo sa akin. Hawakan nyo dito. Ikaw, Doc Lisa, hawak sa side. Kagat. Konting kagat. Close mo. Di ba may tumitigas? May tumitigas dito, di ba? Ibig sabihin, may muscle dito. May muscle yan. May muscle dito, may muscle. Ibig sabihin, pag na-stress kayo, sobra kayong stress, sobrang dami iniisip, tumitigas yan, tumitigas. Kaya yan ang minamasahe mo. Okay? So, tension headache, walang kaso. Migraine, wala ding kaso naman. Hindi mo masyado malala yung migraine. Although yung iba, masakit ang migraine. Pag sabihin, masakit ang ulo ko, banda rito. Tatanungin ko sa kanila, sumasakit ba ulo mo pag nagbabasa ka ng dyaryo o ng kahit anong pinapanood? Sabi niya, yes doc, pag nagbabasa ako, sumasakit dito ko. Ibig sabihin yan, eye strain. Sabi, nahihirapan yung mata mo, papagawa ka lang ng salamin, simple lang, di ba? Hindi naman siya delikado. So yan mo sinabi ko, tension headache, migraine, eye strain, no problem. Minsan yung lamig, init, sumasakit ng ulo, no problem. Ngayon, eto na, Doc Lisa. Number 1 tayo, headache ha. Kuha kayo ng notes. Ito yung headache na delikado. Gusto natin makaligtas ng buhay para sa kababayan natin. Kung meron kayong ganitong headache, takbo na sa emergency room. Ito ang delikadong sakit ng ulo. Number 1, pag sinabi mong sobra sakit ang ulo ko, parang binibiyak, gusto ko na iuntog yung ulo sa pader, ibang usapan na yon, ha? Ibang usapan na yon, pwedeng may dumugo, subarachnoid hemorrhage. Ang secret doon, sasabihin ng pasyente, the worst headache, pinakamasakit, worst headache to, dali na sa emergency room, baka may dumugo eh. Anong cause? Wala eh. Minsan ganun lang eh. Pangalawa, pwera sa sobrang sakit, sakit ulo ko at may manhid. May manhid konti. Wala din, may manhid sa kamay, may manhid dito. Sakit ulo, may manhid, not a good sign. Posibleng stroke. Posibleng stroke na pala yun. Sakit lalo na yung manhid na isang side, hindi maganda, pa-check sa doktor. Ito pa, hindi nyo to alam. Ngayon ko lang ituturo sa inyo. Ang maganda sa FB Live, mahaba. Ang dami ko pwede kwento. Masakit ulo at nagsuka. Ha? Nagsuka. Pag nagsuka, very, very, very bad sign. Kayo mga doktor, laging tatanungin, nagsumuka ka ba? Kasi pag masakit ang ulo mo, hindi ka dapat magsusuka eh. Pag sumuka ka, lalo na kung bata, nagsuka, alam nyo ano ibig sabihin yan? Tumataas yung pressure sa utak. Tumataas yung intracranial pressure. Delikado. Pwedeng may infection, may dumugo, may pumutok. Basta nagsuka, bad sign. Okay? Headache na mataas ang blood pressure. Yung pang high blood, kadalasan dito sa batok. Batok at medyo humihilab. High blood, pwede na rin yung high blood. Pero, ang issue kasi ganito eh. Ganito inisip ng doktor ha. Salamat sa watchers, salamat sa nag-share. Nakikita ko, tumataas likers natin. Masakit ulo mo at na high blood ka. Diba? Ang tanong ko ganito. Ano nauna? Si high blood o si sakit ng ulo? Pag na high blood ka muna, tumaas ang blood pressure mo, tapos sumakit ang ulo mo, medyo okay lang yon. Gagamutin natin yung high blood, gagaling ka na. Pero kung nauna yung sakit ng ulo, sobra sakit ng ulo, tapos tsaka ka lang na high blood dahil sumakit yung ulo mo, hahanapin natin ba't sumakit ang ulo mo. Ang kinakatakot natin, stroke, brain cancer, may pumutok, yan na binabantayan natin. Ha? So, yung headache, may headache na baliwala, yung sandali lang. Pero yung sinasabi ko, uulitin ko sobrang sakit ng ulo, dalhin sa emergency room. Nagsusuka, bawal yan, ha?
namamanhid, tumataas ang BP, kailangan makita ng neurologist. Isang check-up para sure tayo. Okay? Any questions para sa akin sa headache? Yung isa daw, sumasakit yung ating texter, sumasakit daw ang ulo niya pagkaligo. So, baka yung napaligo niya, malamig. So, baka nagko-constrict yung blood vessel. Pwede naman. Pag ligo, wala naman dapat. Hindi ko naisip delikado. Okay? Naligo ka. Ito, nakikita ko, masakit ulo ko. Masakit ulo ko. Hindi, nakakalamig ng ulo daw si Doc Lisa. Hindi naman nakakasakit ng ulo. Pag si Mrs. sinarmonan ka sa sakit ng ulo mo, marami kang may dahilan yan. So anyway, yun yung mga headache na babantayan. Kasi head yan utak yan So hindi natin, gusto natin masakit dito lang sa labas. Ayaw natin yung sa loob. Kasi hindi natin alam ano yung, baka may bukol, may brain, like si Bruce Lee, brain cancer. Bruce Lee, 25 years old. Bruce Lee, 25 years old, laging headache Di ba? Ano siya very healthy athletic, naman. Very healthy, namatay sa brain cancer. Okay? Number 2 na, lipat na tayo. Indigestion. Indigestion ang next topic. Sa Tagalog ay impacho. Okay? Or hindi matunawan. Lalo na kung holidays or not holidays. Pagdating sa impacho, merong impacho na, sige, Doc Lisa, ako muna. Merong impacho na hindi delikado. Okay? Explain ni Doc Lisa yan. Merong impacho na baka delikado. O doon muna tayo sa hindi delikado, Doc Lisa. Yung pag kumain po tayo ng mamantika o fatty foods at yung mga maaanghang, kapag sumakit po sa itaas ng ating sikmura. Ako ba magde-demo dito sa taas ng sikmura? Yun po yung impacho. Normally dito impacho. Pero pag sumakit po dun sa loob ng may dibdib, maaaring heartburn naman po yun pagkatapos kumain ng maasim at saka maaanghang. Yan. So, ang mga binabantayan po natin sa sakit ng tiyan, kung medyo sa gawing kanan mababa, takot tayo dun sa mga appendicitis. Pag sa gawing taas naman po, Doc Lisa, ng kanan, medyo ayaw naman natin bato sa abdo i-demo natin, Doc Lisa, para maintindihan nila. Okay. Sige, saan parte yung masakit? Actually, naka-reverse So, pag nakita yung reverse, computer kasi naka-printed tayo. Okay? Sige, Doc Lisa, dito. So, saan yung impacho na from hyperacidity? Yes, yan. Yung impacho po dito sa bandang taas. Pag naman po sa bandang dibdib, yung parang nando sa loob ng buto sa may dibdib, ayan naman po ang tinatawag na heartburn. Kapag dito sa bandang taas, kanan, baka po, lalo na kung mataba tayo, mamantika ang kinain, ayaw naman po natin yung gallstone o yung bato sa abdo. Pag ibinaba nyo naman po sa bandang baba, kanan, bantayan nyo po kasi yan po yung appendicitis. Marami rin po na appendicitis o yung pamamaga ng appendix. So, so, pag impacho, kadalasan dito lang at pag pataas, yan yung maasim. Pero pwede rin chest pain, Doc Lisa, na sakit sa puso. So, aalamin natin kung heartburn lang yon or chest pain na galing sa puso. Kasi yung galing sa puso, iba po yun. Tsaka yung gallbladder stone tumutugon sa likod. So, gallbladder stone, dito po sa taas, madalas sa mga babae, mga nasa 40s at medyo may katabaan. Fat female 40 nga po ang sabi doon. Okay, sige. Reverse na natin. Ang ganda ng t-shirt mo ngayon, Doc Lisa. Saan ba binili yan? Mura lang po ito. Sa Uniqlo. Uniqlo ka rin. Mura Uniqlo. Fan ako niyan Fan ng Uniqlo. Mura nga Babantayan natin, di ba? Sinabi nga niya yung mga appendicitis. Ang appendicitis sa gitna ng tiyan, tapos biglang lilipat sa kanan in a few hours. Appendix kanan na, hindi kaliwa. Pag kaliwa, iba yun. Gallbladder stones, right upper quadrant. Isa pa. Pag ulcer, pwede rin ulcer. Pag may namumutla, maputla, masakit ang tiyan. Tapos pag yung dumi mo medyo maitim. Ano ba yung... Ang dugo kasi po, ang dugo sa tiyan, hindi siya lalabas dugo
Para siyang dinuguan. Para siyang dinuguan. Ang kulay ng dinuguan, itim. Kaya, actually, di ba, dugo yun na niluto. So, pag dumumi tayo, dahil may acid sa tiyan natin, tapos nandun yung dugo, paglabas dyan, magiging itim din. Magiging black din yung color. Okay, ang next sign na ituturo ko na simpleng sintomas na baka delikado ay pamamanhid. Okay, pamamanhid. Lahat may manhid, di ba? Ako minsan sa kamay, pagising manhid. May manhid na hindi delikado, may manhid na delikado. Ang manhid na hindi naman serious, yung manhid dito sa kamay. Pag ang manhid mo mula dito, papunta lang dito, kadalasan po carpal tunnel syndrome. Yan meron ako dating Facebook Live, tinuro ko na. So, carpal tunnel syndrome dahil sa sobrang gamit, sobrang ikot, sobrang computer, sobrang cellphone. So, ang gamutan dyan, tinataas-taas lang. So, hindi naman siya serious. Wag lang malala yung carpal tunnel. Tapos, isa pang common din, minsan sa paa, namamanhid, hindi naman ganun kadelikado. Minsan, pag nakaupo tayo ng matagal, di ba? Nakaupo kayo matagal, namamanhid dito sa may hita. Baka naipit lang yung nerve. So, kailangan malambot ang upuan at lakad-lakad lang. Pero merong pamamanhid na delikado. Okay? May pamamanhid na delikado. May pasyente ako noon, namamanhid sa kanya dito lang sa may balakang. Ang tagal lang, balakang lang. Balakang lang. Walang ibang symptoms. Balakang lang. For 1 year, yan ang sintomas niya. Hindi nawawala yung pamamanhid sa balakang. Nung pina-CT scan, may barado. Itong part. Yung utak natin kasi, yan ang computer ng katawan. Ha? Tandaan nyo. Ang utak, yan ang baga sa computer, yan ang computer ng katawan. Siya nagko-control ng muscle, ang utak, at ng pakiramdam. Kaya pag namatay ang isang part ng utak, namatay dito sa may harap, ay manghihina yung paa. Manghihina din yung manhid din. Pag bandang gitna, ang tinamaan, ito naman kamay, hindi makagalaw. Pag dito sa likod na stroke, alam niya na mangyari, bulag. Actually, hindi ganun kabulag eh. Akala mo lang, minsan di ba, pag tingin mo, parang, pag ginanon mo, parang hindi makakita doon. May blind spot. Ano na yun? Pwedeng stroke na yun eh. Pwedeng stroke. Yun na binabantayan ng doktor kaya marami chinecheck. So, yung numbness, binabantayan natin. At isa pang, Doc Lisa, sama na. Nasabi ko, pag numbness, pwedeng stroke eh. Ang isang delikado rin sa pamamanhid ay diabetes. Di ba? Mamanhid yung paa, nahayaan yung mataas ang blood sugar, di ba? Eh, mamaya, ang isa pang symptom, mamaya nangingitim na yung paa. So, pag namamanhid, i-check ang blood sugar. Kung mataas ang blood sugar, pwedeng may diabetes. So, hindi lahat na pamamanhid okay. May pamamanhid na hindi okay. We will go to the fourth sign. Ito na sinasabi ko. Yes, Dr. Lisa. Ang fourth sign natin ay darkening. Sama na? Ako muna. Fourth sign. Pangingitim ng paa. Ito, lahat na nanonood ngayon, lahat na nanonood, marami akong papagawa sa inyo para to sa buhay ninyo. Tunay. Number 4 sign na sinasabi kong posibleng delikado, nangingitim ang paa. I-check nyo ang paa nyo. I will wait. Paki-comment Tanggalin ang medyas. Tanggalin ang medyas, lalo na yung mga lalaking matataba. Tanggalin ang medyas. Tignan nyo kung meron bang, kung ito paa nyo, meron bang itim-itim. Meron bang mga dark spots sa paa. Parang, paano mo mag-describe nun, Lisa? May patsi-patsi. May patsi-patsing itim sa may bukong-bukong sa may paa. Oras na makakita ka ng itim-itim, I'm sure, i-comment nyo i-comment nyo. Tingnan nyo paa ni Daddy kung meron. Kung may itim-itim, ibig sabihin, nagkukulang ang blood supply sa paa. Ibig sabihin, kulang ang daloy ng dugo, nahihirapan yung paa. Pag lumala, pwedeng mamatay yung paa, pwedeng magkasugat, pwedeng maputol ang paa. Yan ang first, talaga, hindi ma first sign, pero yan ang serious sign ng diabetes. Tingnan nyo paa nyo. Parang puno yan di ba yung puno? May mga sanga na walang dahon. Bakit walang dahon? Namatay kasi. Namatay yung part Tingnan nyo yung paa nyo. So, mag-comment
paa nyo ba, kulay puti lang, malinis ba, kung okay lang. Pero kung may itim-itim sa dulo ng paa, minsan umaangat yan, check ang blood sugar. Hindi porke ang normal blood sugar, less than 100. Hindi porke ang blood sugar nyo, Doc, 126 lang naman blood sugar ko, o 110 lang, konti lang eh. Kahit konti, delikado. Kahit konti, delikado. Walang konti-konti. Sa diabetes, walang konti. There's no konti lang, okay lang. Basta diabetic, diabetic. Eh. Pag tumaas na yung blood sugar, sabihin, positive na. Okay? Papakita ko, Doc Lisa, maganda itong mga pictures ko sa mga diabetes kasi dalawa ng warning sign ko sa diabetes eh. Unang-una yung unang-una yung pamamanhid, diabetic din. Tapos ito, pangalawa, sa pangingitim ng paa. Ito, maganda itong pictures ko hinanda ko para sa inyo. Reverse ni Doc Lisa. Reverse. Yan. Focus mo, Doc Lisa. So, ito, pinapakita natin sa diabetes. Okay, ito mga naapektuhan sa diabetes, ha? Lapit natin, Doc Lisa. Dito lang tayo. Yan. First, sa diabetic, sabi ko sa'yo, di ba, prone sila sa stroke. Kulang ang blood supply, ha? Misa sa ulo. Yan, ha? Kita nyo, ha? Bababa tayo konti. Nasisira ang mata, ha? Nabubula. Kita mo to, isang mata na lang, dilat to. Okay? Damage to the eyes, retina, optic nerve, eye muscles, at mabilis din siguro yan, no? Clouding of the lens, nagkakatarak. Diabetic yan, ha? Pababa tayo, pati yung blood flow, hindi rin maganda. Okay, tataas natin to. Sa puso, nagbabara din yung sa puso, basta diabetic ka. Pwedeng ma-heart attack, pwedeng masira. Yan, sa taas lang, Doc Lisa. Yan. Tapos, ito, kita nyo, atras natin, fatty liver, ha? Fatty liver. Okay, ganyan lang, Doc Lisa. Okay, thanks. So, tingnan nyo to, fatty liver, ang laki, oh. Fatty liver. So, pag diabetic, medyo expect mo na may fatty liver. Hindi na tayo maka-excuse. Magkakasama yun, eh. Okay. Sige, fatty liver. So, next is, taas lang, yan. Next din, para sa tiyan ang problema. Ito. So, misa sa tiyan, lagi ding busog. Di ba? Laging busog sa diabetic. Hindi rin maganda yung galaw ng mga gastric juices natin. Minsan, nagtatae pag diabetic or constipated. Ito yung kinakatakot ng kalalakihan sa pag-diabetic. Sa lalaki, impotence. Yan, impotence. Tsaka erectile dysfunction. Yan, impotence, tsaka erectile. Sabihin, pag 5 years na may diabetes, minsan hindi na tumitigas. Hindi na sila makaperform ng sex. At pagdating sa paa, yan na nakikita natin, yung muscle humihina din, ha? Yung muscle nanghihina. Madalas mag-cramps, pinupulikat. Manhid, paa. Yan, no? Papakita natin yung paa. Sabi ko, nangingitim at paa. Nangingitim yung sa may bukong-bukong at pwedeng magkaroon ng diabetic foot. Okay? Yan na binabantayan natin sa diabetes. So, yan ang mga symptoms. At papakita ko na rin short yung mga treatment for diabetes. Yes, ako naman, Doc Lisa. Yan, ito lang papakita ko na rin sa inyo. Since binigay ko na symptom. Itong 8 ang gamutan para sa diabetes. Ito, pinofocus ko para malinaw sa kanila. Yan, walang dark spot. So, unang-una, kailangan mag-aral kayo about diabetes. Diba? Mag-aral, makinig kay Doc Willie, FB Live, ha? Number 2, check ang blood sugar, ha? 109, no? Medyo mataas. Pwede na, pero 100 ang normal. Pag tumaas na ang blood sugar nyo ng 100, sasabihin ko na ang tunay, since FB Live tayo, may pag-aaral nagsasabi po na 50% ng mga selula sa lapay or pancreas ay may sira na. Nasira na 50%, kaya siya tumaas eh. Nagloko na, ibig sabihin hindi na kaya ng katawan eh. So, hindi porke 109 mild lang. 109, ibig sabihin, bagas palyado na yung pancreas. So, serious na rin siya, ha? Ihi, chinecheck kung may asukal, ha? Yan, urinalysis. Kasi pag lampas 200 ang blood sugar, lalanggamin na ihi. Check mo rin yung gamot mo. Ito, chinecheck yung gamot, kung ano yung schedule mo. Ito, ang para sa diabetic. Yan, exercise.
Exercise, mabisang pampababa ng blood sugar. At ang bawal, alak, matamis. Nakakasira din sa atay natin, di ba? Ito, sigarilyo, naka-ekis din siya. Bawal, syempre. Kulang na nga blood flow mo sa diabetic, maninigarilyo ka pa. At lastly, ito, i-check ang paa, ha? I-check ang paa. Huwag na magpa-pedicure. Huwag na magpa-pedicure. Baka ma-murder yung sa paa, masugat, hindi na gumaling yan. Kasi diabetic, sinasabi ko, mababa ang blood flow. Ito, okay? Pakita ko na lang ito. Ito yung buong tao ng diabetes. Nakita niyo yung buong complication ng diabetes mula ulo hanggang paa. Doc Lisa, may nagsabi sa akin isang diabetes specialist. Ang sabi niya, medyo masakit yung sinabi niya, pero yun ang tinuturo niya. Magaling siyang diabetes president siya sa Philippines. Sabi niya, ang may diabetes daw, parang may cancer. Sabi ko, bakit parang may cancer? Kasi sabi niya, ang cancer daw ay kumakalat sa buong katawan. Naapektuhan ng buong katawan ng cancer. It spreads daw. Nagme-metastasize. Cancers, ang diabetes, sabi niya, sinisira din buong katawan eh. So, kaya sabi niya, parang, hindi naman cancer, pero parang ganun din yung pinsala. Kasi, sinisira yung utak, mata, yan, ang pinakita ko, puso, fatty liver, yan, classmate na niya yung diabetes, fatty liver, tiyan, mabagal ang galaw ng tiyan, sasakit sa pa, impotence pa, magka-cramps at nagsusugat. So, buong katawan, apektado. Okay, reverse ko na. Ganda ba ng board natin, ng sample? Yes. Sige, Doc Lisa. Okay, ang number 5 naman natin. Pag nakakaramdam kayo na parang lagi kayong init na init, samantalang yung makasama nyo, giniginaw. Yan, tandaan nyo to mainit na lang. Wait, Doc Lisa. Oo. Mainit na mainit. Ang pakiramdam. Pinagpapawisan. Tignan ninyo, kapainin nyo dito sa inyong may leeg, harapan ng leeg. Tignan nyo kung may makakapa kayo kasi baka hyperthyroidism po yan. May kasama po yung palpitasyon o pagbilis ng tibok ng puso. Tapos parang laging aligaga o ninenervyos. Tapos panay-panay ang pagdumi. Tapos pumapayat din sila, hindi naman nagda-diet. Yan po yung mga sintomas ng hyperthyroidism. Paano malalaman? Through blood test lang po. Tapos po konsulta tayo sa isang endocrinologist. Yes, Doc Lisa. Pakita natin ng hyperthyroidism. Sige, harap ka. Parang ang laki niya sa leeg mo. Ano ba yan? Okay, laki naman ito. So, ang thyroid natin, hugis paru-paro. Paru-paro siya dito. Yan. Hugis paru-paro. Dapat hindi mo nakakapa. Ngayon, gagawin ng doktor or gagawin niya, hahawakan yung light lang, light lang. Huwag mo didiin. Pag didiin mo, patay yung pasyente. Pag may galit ka, pwede mo sakalin. Pero hawakan mo dito sa likod. Yan. Tapos, ipapalulon mo siya. Doc Lisa, lulon. Yan. Lumulon siya, wala namang gumalaw. Wala ako naramdamang may laman na nag-up and down. Parang matigas na laman. Oo. Minsan makakapamo talaga. Kung may laman na gumagalaw sa kamay ko, ibig sabihin malaki ang goiter. Pag malaki ang goiter, posibleng may hyperthyroidism o wala. So, yun ang mga sintomas. Papacheck yung T3, T4, TSH at sinecheck natin yung symptoms. Yun na nga. Parang, minsan kasi ang thyroid, parang ano yan ano ba tawag nila dyan? Parang traitor Parang accelerator ng kotse. Lahat pinapabilis. Hindi. Traitor means parang traitor siya na sakit. Kasi hindi mo mahuhulaan siya. Sobra siyang great mimicker. Magaling siya para siyang chameleon Unang-una, ano ang mga symptoms ng thyroid? Hindi mo mahulaan like namamayat lang konti. Thyroid na. Makabog ang dibdib. Thyroid na pala. Naiinitan, thyroid na. Pinapawisan, di ba? Thyroid na pala. At pag pinadiretso mo yung kamay, mga may thyroid, diretso ang kamay, hindi nila kaya steady. Pag thyroid, ganyan, gumaganyan.
Mga ganyan. Sige, pakita mo, Doc Lisa. Ganyan kamay mo. Ba dapat ganyan? Diretso lang. Dapat ganyan lang. Diretso. Normal mo lang. Bakit mo hinginig? Normal. Normal din yan. Yan. Hindi gumagalaw. Pag may thyroid, sige, pakita mo. Nanginginig konti. Up and down, flapping siya. Yan. So, pag nanginginig, hyperthyroid yun, ha? Or pwede rin naman nanginginig nervyos. Kasama po kasi nervousness kapag meron. Mas mabilis silang manervyos. Yung mga mga nervyosa, pa-check mo yung thyroid. Tsaka yung isa pa pala. Lumuluwa yung mata. Ayun, lumuluwa yung mata. Thyroid din. Sabi ko sa iyo, thyroid. At ito pa, yung si Mrs. na masyado maingay. Yung laging bungangera, sermon ng sermon, mainitin ng ulo, papacheck mo yung thyroid. Baka hyperthyroid siya yung accelerator, kaya ka nasisigawan lagi. Hindi niya kasalanan, pero hyper lang. Sobra lang siya sa thyroid hormones. Kaya ito si Doc Lisa, pinacheck ko na agad yung thyroid mo. Diba? Kamusta thyroid test mo? Normal naman. So, natural lang yung ingay. Natural yung ingay. Wala sa thyroid yan. Sakit ng ulo. So, yan yung mga symptoms ha. Number 5 na tayo. Ito yung mga symptoms na kala nyo baliwala lang pero seryoso na pala. Itong number 6, may nagtanong sa atin kanina na ngayon lang, mga 1 hour ago, nagko-question, Doc, ano daw ang dahilan ba't siya namamayat? Yan ang number 6 symptoms. Losing weight without dieting. Ha? Makinig kayo. Pwede kayong i-comment. So, ibig sabihin nito, lumuluwag yung pantalon ninyo, yung damit ninyo, na dati nyo namang sinusuot, ba't ngayon maluwag na? No. Pag sinabi nyo sa doktor nyo, o mag-comment kayo dito, pag sinabi nyo na, Doc, namamayat ako, sasabihin mo, di dapat happy tayo, namamayat ka, di ba? So, may sexy namamayat. Pero pag sinabi mo, namamayat ako, pero hindi ako nagda-diet, kumakain pa rin ako, pero namamayat ako eh. That's a very, very bad sign. Ha? Bad sign. Pag lalo na pag sinabi mo, sabi ko, gano'n nakalaki pinayat mo? Doc, maluwag na yung pants ko eh. 10 pounds eh. 10 pounds na nawala sa akin. Hindi naman ako nagpapapayat. Mag-comment kayo, ha? Paano natin sasabihin yun? Pumapayat ng hindi nagda-diet. Ang iisipin ng doktor is, alam niyo na sasabihin eh. Ano iisipin ng doktor? Baka may bukol na tumutubo sa loob ng katawan. Ayaw natin yun. Bad sign. It's possible cancer. Okay? Ayaw natin kayo takutin, pero minsan kailangan alam natin eh. Bakit mamamayat ng isang tao hindi naman nagpapapayat? Ibig sabihin, may cancer sa katawan na sumisira sa katawan, na kalaban, na kinakain yung lakas natin. So, yun ang kinakatakot natin. Hindi ang solusyon, hindi yung kumain ng kumain. Ang solusyon, hanapin na saan yung cancer, kung may bukol man, at tatanggalin natin. So, losing weight without dieting is not a good sign. Pero, hindi naman laging cancer lang ang cause ng pamamayat na hindi naman nagda-diet. Pwede ring thyroid. Okay? Pasalamat tayo kung thyroid lang. Ang thyroid, gagamutin agad. Ha? Please, sa mga nakikinig sa atin, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, alam kong maraming walang pera, pambili ng gamot sa thyroid. Wag nyong hahayaan yung thyroid nyo na hyperthyroid na hindi itutuloy yung gamot nyong PTU, Metimazole, Tapazole, Tapdin. Hindi nyo pwede tigilan po yan. PTU or Metimazole. Tuwing kailan ang kanilang blood test kasi may nagtanong, dati daw siyang umiinom, ngayon hindi na. Hindi po pwedeng itigil, ha? Basta wag mo itigil. Alang-alang kay Doc Lisa, alang-alang sa akin, wag nyo ititigil yung thyroid hormone. At least 3 years, 4 years. Alam nyo bakit? Pag tinigil nyo, active siya ulit eh. Magwawala siya. At pag nagwala siya 1 year, sisirain niya yung puso mo. Puso mo, lalaki. Pag lumaki na lumaki yung puso mo, heart failure. Pag heart failure, manas. Pag manas, patay yung pasyente. So, magpa-blood test po tayo ulit. Free T3, free T4, TSH, para ma-adjust natin yung gamot ninyo. Kasi hindi rin pwede hula-hula eh. Oo. So, every year. Kung gusto niyo magpa-blood test, pwede kung matipid, sige, wag na yung T3. Shortcut to eh. Ito pang PGH style. Sa PGH ako nag-training. Kung nagtitipid,
free T4 na lang, pati TSH. Dalawa na lang. Mas mura yon. Siguro baka 400 pesos. So, pag abnormal yon, ibig sabihin, ang lakas ng labas ng T4 mo dito, kailangan i-control ng gamot. Pag hindi mo i-control, sisirain ang buong katawan at pag lumampas sa ilang buwan, ilang taon mo itigil itong mga PTU, methimazole, wala na, tapos na. Sira na yung katawan at hindi na natin maayos. Doc Willing, iba naman daw normal thyroid pero pumapayat pa din. Awag po tayong hihinto sa test na yon. Meron po mga ultrasound ng tiyan na pwede natin gawin o kaya yung dumi natin sasubmit lang po sa laboratorio, titignan kung may dumudugo. So, yung mga fecalysis po with occult blood test. So, mga kababayan natin, kasi, alam mo ba't ko sinasabi? Alam na alam ko Kayong mga nanonood ngayon, alam ko hininto nyo na yung gamot nyo Alam ko in-stop nyo kasi mahal. Diba? Ang mahal kasi, 22 pesos ang top din, 20 milligrams. Kailangan nyo mga 20 milligrams or 10 milligrams, 22 a day. Yan nga isang goal ko. Ito rin isang gusto ko rin gawin para sa bayan natin na ibaba ang presyo ng gamot. Kasi kung mahal ang gamot, 22 pesos, 50 pesos, sayang ubos ang pera natin Ang kumikita lang mga drug company Kahit pera ng gobyerno gamitin natin, sayang lang yung taxpayers money. Dapat ibaba lang yung presyo ng gamot ng tama-tama lang. May kita yung company at mabibili naman ng tao. Sobrang mahal ng gamot natin sa Pilipinas. Merong research yan So yan losing weight without dieting, very bad sign. Lalo na more than 10 pounds, pwedeng thyroid, pwede ring diabetes. Ang diabetes din kasi labas ng labas ang sugar, namamayat ka, kahit kain ka na kain, yun naman di rin maganda sa diabetes. Anong mga possible cancers? Ito po Ito yung mga cancer na walang sakit. Hindi mo mararamdaman siya. Painless pero deadly. Anong mga painless cancer na deadly? Nakakainis yung mga painless Mas maganda nga may pain Para alam mo. Nalaman mo agad. Mas happy tayo masakit. Ayaw natin walang. Stomach cancer, walang pain sa umpisa. Colon cancer, walang pain. Maliit kasi, tumutubo. Liver cancer, walang pain sa umpisa. Lung cancer sa umpisa, wala ding pain. So, stomach, colon, liver, lungs, walang pain. Pag nakita, malala na, hindi na mahabol. Diba? Hirap na tayo. Kaya, pinapakita ko yung mga healthy foods. Habang wala pa tayong cancer, wag matigas ang ulo, wag sabihing mahal. Mura lang naman yung mga guava. Ano pa ba mas mura? Bayabas, papaya, pakwan. Magnakaw tayo sa kapitbahay kung walang pera o sa palengke. Pero, habang wala pang cancer, ito yung kakainin nyo. Pakita ko natin ulit. Habang wala pang cancer, ito na kakainin nyo. Kasi, pag meron ng cancer, kahit ubusin nyo lahat yan, hindi na effective. Hindi na effective. Pag may cancer na, hirap na tayo. Kasi tumubo na siya Ayaw mo siya mag-umpisa Parang true love Pag hindi pa in love, okay ba Pero pag na in love na, wala na. Natali na, 'di ba? Pag may cancer, mahirap na. So dapat habang wala pang cancer, mag-invest na tayo sa pagkain at yung mga healthy living na para sa atin. Yes, Doc Lisa, ako na ba? O ikaw pa rin. Nasa part 2 na tayo. Okay, number 7 Ordinary symptoms na malala pala. Ordinary lang siya. Vision problems. Vision sa paningin. Lumalabo ang mata. Ako nga, lumalabo yung mata Okay? Pag above 40, talaga magsasalamin. Ibig sabihin, hindi ko na mabasa yung malapit, So, pag palayo na palayo, okay lang yon, nagkakaedad. 40 years old, 50 years old, palayo na palayo, magsasalamin lang. Okay lang ang salamin. Hindi nakakamatay. Nearsighted, farsighted, okay lang, hindi nakakamatay. Pero merong panlalabo ng mata na delikado. Number 1 is glaucoma. Glaucoma, yan ang ayokong marinig na sakit Ang glaucoma, tumataas yung pressure sa mata. Masakit dito. Malabo at tumataas. Chine-check yan ng doktor. Oras na tumaas yung pressure sa mata, pwedeng mabulag. May barado doon sa daanan ng kasi mata natin may at tubig hindi na pwedeng ma-reverse.
Mata natin may tubig yan eh. Gumagawa ng parang fluid at inaabsorb din yung fluid. Oras na magbara yung absorption, gawa lang na gawa. Lalaki siya, titigas siya, titigas. Magaling ang mga ophthalmologist kung gaano katigas. Pag sumobra tigas, glaucoma, kailangan gagamutin. Nakakabulag. So, hindi lahat ng panlalabo, okay. Ha? Isa pa, yung mga retinal detachment, delikado din. Retinal detachment, yung masyadong, yung iba, kung farsighted or nearsighted, medyo prone sila. At tsaka may diabetes. Mga may diabetes, naku, may diabetes, huwag niyo papabayaan. Katulad pinakita ko, pag nasira yung mata nyo, pag yung mga blood vessels yan, magloko-loko, wala na. Diabetic retinopathy po yun. Sayang naman, pag di ko na makikita si Doc Lisa, di ba? Mas masaya ang buhay. So, kailangan natin ng mata. Isa pang problem sa mata, yung sinasabi ko sa inyo, pwedeng stroke. Ang pang-control ng mata natin ay nandito sa batok. Nasa loob, nasa batok yung ng brain natin, nandyan eh. So, pag may stroke dito, o may bukol dito, manlalabo. Pero hindi mo siya makikita na, Doc Lisa, hindi mo makikita na mabablind ka eh. Kailangan tatakpan mo isang mata, isa lang ang titingnan mo. Tapos, merong areas na walang laman. Parang, gagawin ng doktor, ipapaganyan, ipapabilang kung 2 or 1. May mga area na hindi mo makikita eh. Let's say, ito, baka makita mo, sasabihin ng pasyente, 2. Dito sabihin niya, 3. Tapos ito sabihin niya, Doc, wala akong makikita dito. Anong number? Sabihin niya, hindi ko alam. Huhula siya, 3. Yan, ibig sabihin may bulag dito. Dito nakikita niya. So, pag meron siyang blind spot sa isang quadrant, ibig sabihin, may sira yung utak sa likod. Pag may sira yung utak, cancer, stroke, bakit kaya? O baka may sira dito sa mata. Ha? So, hindi lahat ng panlalabo, okay. Merong panlalabo na delikado. Number 8. Yes, oo. Ang number 8 po natin, yung matagalang ubo. Ibig sabihin, 2 linggo o higit pa, talagang inuubo pa rin kayo. So, maganda po mag-x-ray na tayo. Huwag po kayong matakot sa x-ray kasi napakaliit lang po ng radiation ito. So, pwede po tayong mag-x-ray ng ilang beses sa loob ng 1 taon. Mas kailangan po nating malaman kung ano yung ating sakit kesa naman po nagtatago tayo dahil lang sa x-ray. Ano po yung mga dahilan ng ubo na more than 2 weeks, ang example po dyan, tuberculosis. So, ayaw po natin yung may spot sa baga, o kaya baka nag-develop tayo ng hika, dati naman wala, ngayon meron na tayong hika or COPD, lalo na dun sa mga nanigarilyo, o kaya yung laging exposed sa pollution or usok. At ang pinakaayaw natin, yun pong lung cancer. Kasi dumarami na po ang kaso ng lung cancer ngayon dahil nga po sa sigarilyo at maduming hangin at pagsisiga o yung paggamit ng panggatong. Lahat po yan dahilan ng lung cancer. So, wag po tayong matakot sa x-ray. Ang number 9 po naman, hoarseness o yung pamamalat. Maniwala po kayo sa akin, pag medyo minamalat kayo ng matagal na, magkonsulta po tayo sa ear, nose, and throat doctor. Wag nating isipin na, naku, sipon lang naman yan eh. Bakit pa magkokonsulta? Wag po, lalo na kung kayo ay smoker, maniwala po kayo sa akin. Kailangan po yearly nagpapacheck kayo ng throat, sinisilip yung throat, sinisilip yung vocal cords. Kasi po, maaaring ang pagkawala ng boses ay dahil po sa cancer doon sa inyong throat o doon sa inyong larynx or sa inyong voice box. Lahat po yan. Yes. Ilinaw ko lang, Doc Lisa. Pinag-usapan ni Doc Lisa kanina yung number 8, yung ubo. Diba? Cough more than 2 weeks. Ang binabantayan nga natin yung mga lung cancer, TB, asthma, kailangan papa-x-ray, ha? Chest x-ray. May nagtanong kanina na, Doc, pag x-ray normal, okay na ba? Pag x-ray mo normal, most likely okay na. Pero hindi pa rin 100%, pero most likely okay na. Sa mga smoker, smoker's cough, babantayan. Number 9, yung pamamaos. Di ba? Namamaos.
Kala nyo pamamaos lang, okay, di ba? Pero ang pamamaos sa aming cardiologist, hindi siya okay na sign. Ang daming posibleng sakit dahil sa namamaos. Di ba? Ang pinaka-ordinaryong cause na pamamaos ay sermon, di ba? Salita ng salita, newscaster. Hindi po totoo yun. Newscaster, salita lang siya ng salita, at or sermon ng sermon, kumakanta, hoarseness, rest mo lang vocal cords, sa labat, pahinga, okay na yon. Pero merong hoarseness na delikado. Makinig po kayo ha, baka makaligtas to ng buhay ninyo. So, salamat sa pag-share. Please share our video para marami ang makanood. Ang mga delikadong hoarseness, yung pwedeng may cancer of the larynx. Diba, Doc Lisa? Yung vocal cords, baka may tumutubo. Smoker ba kayo? Smoker, alcoholic, laging paos. Ang paos dapat 1 week, 2 weeks lang. Paos na 1 buwan. Paos na 1 buwan. So, punta tayo ENT, papasilip, magdasal maigi na walang bukol, kasi kung may bukol, lagot na tayo. Tapos ang hoarseness, alam nyo kasi, meron tayong tinatawag na, Doc Lisa, main nerve dyan Main nerve yan Main nerve dyan, ang tawag natin dyan, left laryngeal nerve. Main nerve na nagko-control ng boses natin yung vocal cords. Pag naipit yung nerve, mamamaos. Itong nerve na to, kung wala akong model ng puso ito nilang kamay mo, kunwari. Kamay, close. Kunyari, pag ito yung puso, tapos yung nerve, left laryngeal nerve, umiikot siya sa aorta. Ito yung puso, nandito yung aorta. Umiikot yung left laryngeal nerve sa aorta at doon dumidikit sa heart. So, anything na heart problem, pwede, katulad ng lumaki aorta, aortic aneurysm, pwede ka mamaos. Kasi nandito sa heart nakaloop So, pag may problema dito, lumaki yung aorta, lumaki yung heart, lumaki yung left atrium, may rheumatic heart disease, lumaki konti, maiipit yung laryngeal nerve dito, paos. Ang symptoms mo lang, paos. Kaya yung mga may rheumatic heart disease, pag namamaos, hindi na maganda. Ibig sabihin, nalaki na ng puso. Yan yung mga mahihirap na sakit na binabantayan ng doktor. Hindi pwede ito ma-miss ng doktor. Kasi pag na-miss niya, sabihin mo lang, Doc, namaos ako. Sabihin ko, okay, inom pa lang sa labat. Kalimutan mo na. Kung may heart problem pala, may aneurysm pala, na-miss. So, baka may mangyari sa pasyente. Dapat maaga pa, huli agad. Kaya hindi biro-biro itong mga tips na binibigay natin. Gusto natin talagang solid tips sa kanila. Yes, Doc Lisa, number 10. Ito pala, ako na lang pala, number 10. Dryness of the mouth. Dry mouth. Diba? Laging natutuyo. Natutuyo. Ang bibig. That's the first sign of diabetes. Dry mouth. Kaya uhaw na uhaw kayo. Uhaw na uhaw. Kasi nga, labas na labas yung sugar. Kaya nadadry yung mouth nila. Like isang kakilala ko, dry mouth lang Tapos yun na nga, namamayat. Ayan ang mga symptoms of diabetes. Ang mga late na, nabulag, namanhid, nasugat yung paa, late sign na yan. So, dryness of the mouth, laging dry, hindi siya good sign. Papa-check. Number 11, Doc Lisa. Okay, number 11, kapag po may pagbabago dun sa inyong nunal, A, B, C, D, E po yun. A, asymmetry, parang iba-iba. Iba-iba yung korte, parang nag-iiba-iba. Border, tignan nyo po kung nagsusugat ba yung border. Dapat po, bilog yan, at hindi parang jagged o paiba-iba. So, binabantayan din po yun. Yung color, gusto nyo po brown kung brown, black kung black. Ayaw nyo ng naghalong red, brown, black, blue. Ayaw po natin yon. Tapos, diameter dapat sinlaki lang po ng pambura ng lapis. So, pag lumalaki, bigla pong lumaki. Patingin na po sa inyong surgeon or sa inyong dermatologist. At syempre po, kasama na po yung expanding size, yung biglang laki nga po. Punta po tayo sa isang dermatologist or sa inyong surgeon o cirujano. Marami na, actually next year pag nakita nyo, Doc Lisa, kailan natin tatanggalin yan? Makabagong taon po.
Kaya next year, hopefully, pag meron kayong makitang kasama kong babae na walang nunal, baka hindi si Doc Lisa yon, o baka siya pa rin yon. Kasi balak na namin talaga siguro patanggal tong lumalaki niyang nunal. Sabi kasi ng isang dermatologist niya, hi tayo, kay Dr. Francisca Roa, President ng Philippine Dermatological Society, past President. Sabi niya, patanggal na lang para safe. Kayo may mga nunal, patanggal na lang. Diba? Apo, hindi naman kailangan yan eh. Hindi naman kailangan. Trademark na niya yan eh. Okay? Last, number 12, for this batch natin ay kahit anong bukol sa katawan. Ha? Kahit anong bukol sa katawan, may bukol na okay, may bukol na masama. Kaya kakapain nyo, leeg, kapa, hilikili, sa breast, tiyan, sa singit, kakapain. Ang bukol na hindi masama ay yung mga lipoma. Lipoma, wala akong lipoma eh. Parang taba po yun na malambot sa ilalim lang ng balat. Balat, tapos meron ka lang taba na parang may holed na maliit. Pero malambot lang siya. Yung mga bilog na gumagalaw, malambot. Parang tubig po yun. Parang tubig lang siya. Normal lang yon, lipoma yon. Pwede patanggal, pwede hindi matanggal, walang problema. Ngayon, meron ding bukol sa xiphoid. Pakita mo nga xiphoid mo. Tayo ka nga. Pakita mo yung xiphoid mo. Yan, xiphoid. No? Laki ng bilbil mo, Doc Lisa. Dito, xiphoid niya. Meron tayong bukol dito. Meron tayong buto dito, ha? Yan, ito yung buto niya. Yan, yung buto. Ang lalim. So, normal din yan. Xiphoid process yan eh. Hindi siya abnormal. Sige po ka na. Yan. Meron din bukol dito. Adam's apple. Bakit malaki Adam's apple mo, Doc Lisa? So, pag malaki yung bukol dito, lalo na sa lalaki, normal din yan, ha? No big deal. Hindi siya delikado mga bukol. Ang hindi magagandang bukol, papakita ko na, yung una-una, maraming kulani. Pwede naman yung kulani, may sugat ka sa ipin, meron kang dental caries, nagkakakulani, may sipon, may kulani. Pero yung maraming kulani masyado, pwedeng tuberculosis. Lymphoma, delikado po yun. Ayoko makarinig ng lymphoma. Apo. Pag may bukol dito sa ibabaw dito, buksan ko nga itong first. So, iba po yung lymphoma sa lipoma. Lymphoma is bad eh. Yung dito sa ibabaw ng clavicle, ito yung clavicle natin. No? Pag dito sa ibabaw may bukol, hindi maganda. Lalo na sa kaliwa. Kaliwa alam ko eh. Okay, hindi maganda, may bukol. Pwedeng may cancer sa baga or sa tiyan, ha? Pero hindi naman sigurado. Kaya kapain nyo lang, ha? Habang nanonood ng FB Live, ha? Kapain. Pag may makapa, pa-check na, tapusin na, kung kailangan tanggalin na. Tapos sa kilikili, yung bukol, ha, Doc Lisa? Lagi magkakapa ng kilikili. Yan. Self-breast examination po, laging isasama. Kasama po dito, ha? Yan, kasama po dito. Kinakapa po lahat exam. Yan. Tapos po dun sa breast po natin. Every month. Anong day ng menses? First day? Pwede nyo pong gawin middle ng menses. So, pwede kada 15 o kada katapusan para din nyo makalimutan. So, yan ang mga 12 symptoms. I-repeat ko lang quickly. Ang 12 symptoms na kala nyo okay, pero delikado. Si-summarize natin na headache, number 1. Pwedeng simpleng migraine, pero headache na nagsusuka, masama, sobrang sakit ng ulo, masama, baka may dumugo. Number 2, impatcho. Merong okay lang na impatcho, masakit ang tiyan, pero may sakit ng tiyan na appendix o gallbladder stone. Number 3, pamamanhid. May pamamanhid na carpal tunnel lang, naipit lang yung ugat, okay lang. Pero may pamamanhid na stroke na pala. Tapos, pangingitim ng paa, pwedeng diabetes. Number 5, Doc Lisa, laging pinapawisan, laging sweaty, pwedeng thyroid problem. Number 6, namamayat na hindi nagde-dieta, magpa-check agad. Ha? Namayat ng more than 10 pounds, basta-basta, please, lahat kayo. Si tatay, si nanay, namayat ng 10 pounds, pa-check nyo na agad. Lalo na kung may edad. Posibleng cancer. Ha? Normally as a doctor hindi ko sinasabi, pero sa tingin ko ready na yung mga kababayan natin eh. Kailangan alam nyo na
Baka cancer kung hindi di magsaya tayo. Pero ayoko naman na hindi sabihin tapos cancer pala, tapos namatay, lalo na kung watcher natin, hindi pwede mamatay. Diba? Kaya dapat paki-share para maraming mabuhay. Number 7, Doc Lisa, yung panlalabo. Panlalabo or problema sa paningin, biglang hindi na po makakita, retinal detachment, diabetic retinopathy, mahirap na pong ibalik. So, ubo ng ubo. Ang number 8 natin, ubo na higit pa sa 2 linggo. Magpa-x-ray po tayo. Number 9, biglang namalat. Magpa-check po agad sa ENT doctor, ear, nose, and throat doctor. Okay. Huwag babaliwalain. Ang namamalat hoarseness na sandalian lang, 1 week, okay. Pero yung namamalat hoarse na 1 buwan na, ibang usapan na yun, ha? Opo, tsaka kung smoker kayo at Nako. manginginom, edi magpa-check na lang po sa ENT once every year. Baka may Para check up na po ninyo. Baka may cancer of the larynx. Yun ang binabantayan natin, ha? Dryness of the mouth, baka diabetic. Number 11, nunal, binabantayan. Meron tayong mga tinatawag na melanoma. Melanoma is a killer cancer. Napakabilis pumatay ang melanoma. Diba? Mabilis kumalat. May cancer na nakakaasar, yun mabilis. Thyroid cancer, mabait na cancer, mabagal. Mabait na cancer yung thyroid cancer. Pero yung mole cancer is deadly. Number 12, any bukol, papacheck. Opo, Okay. lalo na po sa breast, tumataas po ang kaso natin ng breast cancer.